Guys, hindi po pala ako nakakapag-update nitong ating swan. Ayan o, malago na po yung kanyang mga tanim dyan. At marami na po akong nakuha dyan. Nandito yung dalawa o. Ibaba po natin para makita natin sila lang talaga na walang kasamang iba. So guys, ito po, naibaba ko na yung ating swan. Napakatagal na po nito, ilang taon na. So, nung itinanim natin yung mga haworthia dito ay tigi-isa lang sila kasi wala pa ako masyadong haworthia noon kaya tigi-isang piraso lang. Ngayon po, nanganak na sila ng marami at saka marami na rin pong nakuha dyan na inilipat ko sa ibang pot. Ayan siya. Meron tayong 4 na swan. Nabili ko lang po ito sa ukay noon. Alam po ba ninyo kung ano ito? Kasi ito ay measurement. Ayan o. Kapag magluluto ka o magtatakal ka ng mga bawa oil o harina. Ayan. Dito po tinatakal. Naisipan ko naman na taniman. Binutasan ko yan. O, luma na nga po. Tingnan nyo. Meron na siyang dumi dito o. So, lahat sila, dumami na po yung haworthia natin dyan. Ito yung pinakamaliit, yung nasa unahan. Sunod-sunod po yung laki niyan. Ayan o. Halos hindi ko na po ito napapansin dito sa garden. Palipat-lipat na lang yung pwesto nila. Lagay ko dun sa taas, sa ibaba. Ayan. Tapos kapag mainit yung panahon, sobrang init, nagbabrown po yung color nitong haworthia natin. Pero ito pa rin po sila, buhay pa rin. Nagigreen sila kapag ganitong tag-ulan na. Ayan. Pag masyado silang naiinitan, nagbabrown sila pero buhay pa rin naman po. Parang katulad nito oh. Medyo brown. Ayan, ganyan yung color nila. Kapag mainit, mas matingkad pa dyan yung kulay niyan. So ito guys ay rain and shine din sila. Dito din lang sila buhat ng akin pong itinanim yan. Dito lang sila sa ating garden. Naalala po ninyo nakapatong ito doon sa bilog nating mesa. Doon ko siya nakalagay noon. Nung hindi ko pa po nalalagyan ng mga plant rack itong ating garden. Na nasa gitna lang yung aking garden. Ay yung aking mga tanim na nakapatong sa yero. Na ginawa kong lamesa yung yero. Kaya yan po. Pasensya na po sa boses ko kasi tanghali na ako nagising dahil sobrang late na rin akong natulog. Yan, kaya bagong gising tayo kahit tanghali na. Oh, ganda rin po nila oh. Napuno na talaga siya. Yung pinaka ano po nito, pinaka mother plant nitong isang ito na pinakamalaki nating swan. Nakuha ko na po. Kaya ito yung kanyang pops na tumubo. Ngayon malaki na rin po oh. Oh, hindi ko siya ginagalaw lang dyan. Hinahayaan ko lang siya hanggang sa lumago. Tapos nakita ko, ay ang cute din pala nila kapag ganyan. Ganyan natin naman yung forma nila. Nataon lang po na mayroong ganyan nung nagpunta ako ng Japan Plus. Nakakita ako ng ganito. Tapos sabi ko, ano naman kayang gagawin ko? Hindi naman ako mahilig magtimpla-timpla ng o magsukat-sukat ng kung ano iluluto. Kaya sabi ko, butasan ko na lang kaya't gawin kong ganito. Cute naman siya. Pag ano po ito, mas lalong lumago yan, mapuno, mas maganda siyang tingnan. O ito, siksik na siya kasi ano na siya, 3. Yan, ganyan o. Hindi ko na siya inalis. Yung dilig ko lang naman po nito, parang katulad din po sa aking mga sakis o kapag dry na yung soil, saka din lang po ako nagdidilig sa kanila. Wala naman po silang pinagkaiba sa pagdidilig. O, ayan. Paharapin naman natin sila ngayon kung anong itsura naman nila. So, ayan. Nakaharap naman po sila. Parang dugtong-dugtong na lang sila. Hindi ko napapansin itong mga ito pero cute naman pala sila kapag binigyan mo ng pansin. Ayan, oh. Sabi ko nga po doon sa nabilihan ko, kapag meron pa siyang ganito, akin na lang uli. Ako na bibili.
Mura lang naman to. Kasi nga po sa Japan surplus siya. Alam niyo po, akala ko yung mga nakatanim dyan patay na kasi nagkulay brown na nga po yung mga nakatanim dito. Tapos hinayaan ko lang siya. Pag nakita kong gano'n, diniligan ko. Ganun pa rin yung color niya. Tapos nitong tag-ulan, naging green na po siya. Yan oh. Yan yung pinakamaliit. So, ito naman yung sumunod, ang laki. Tapos, ito yung pangatlo. At ito yung pinakamalaki. Parang siya yung pinaka-mother. Mura lang po ito. Matagal na po kasi ito guys na nabili ko. Dahil taon na po ito, ilang taon na. Baka po makapunta kayo ng surplus o mga ukay-ukay at makakita kayo ng ganito, i-grab na po ninyo, kunin na po ninyo lahat kung mayroon kayo makitang ganito kasi napaka-cute po nitong taniman. At buhat po nung itinanim ko ito, hindi ko pa siya pinapalitan ng tanim. Kung ano po yung itinanim ko noon, itong haworthia na maliliit pa lang, hanggang ngayon, andito pa rin po sila. Hindi ko pinapalitan ng kahit anong tanim na katulad po nung iba na pinapalit-palitan ko yung mga iba kong pot. Pero ito, nananatili po yung ating haworthia. Kasi sila lang po yung nakita kong bagay na itanim dito. Parang lumalabas. Yun na rin yung pinakang ano nila, balahibo. Kaya bagay na bagay po talaga sa kanila. Itong aking itinanim. Sana nga makakita po uli ako ng ganitong haworthia. Ganito pong swan na mapapagtaniman uli para po madami, diba? Kasi aapat lang po itong ating nabili dahil wala na po. Kasi kung gagamitin ko naman po sa pagluluto, wala na akong sukat-sukat. Kaya yan po, sana kapag nakakita kayo ng ganyan, bilihin na po ninyo. Sayang nga po, wala na ako nakikita ngayon na ganito Minsan lang ako makakita ng ganyang swan. Naswertihan ko lang po yung meron akong takure. Naalala po ninyo aking takure. Naging 2 na siya kasi nakabili uli ako dahil nakakita uli ako dun sa pinagbilhan ko ng takure. Ayun. Pag nakakita uli ako, dadagdagan ko pa yun kasi cute din yung aking takure na yun na nabili na maliliit. So, isang din lang yun, isang tasa ang laman kapag nagpakulo ng tubig. So, isang tasa lang. Ayan naman, ginawa kong pot. Tinaniman ko. Basta may mga ganun na cute sa surplus. Binibili ko po at pinagtataniman ko, hindi ko ginagamit. Sabi nga nila sa akin, bakit ko raw binutasan at ginawa kong pot? Maganda pa naman yung takure na napaka-cute talaga niya dahil isang cup lang kapag nagpa-int ka ng tubig, di isa lang. Tama-tama sa isang tasa. Minsan lang naman ako pumunta ng surplus pero nasuswertihan din lang naman kapag nakakita ako. So, binibili ko na kaagad dahil pag mga surplus, mga mura lang po yung ating mga pagtataniman dahil lalo na kung maliliit sila. Di ba po? Kaya, sana makahanap pa ako ng ganyan na matatamnan uli ng ating mga haworthia kasi napadami ko na din itong haworthia na maliliit. Yung iba po namatay nung sobrang init nung nakatanim doon sa iba kong pot. Pero itong mga ito, sa awa ng Diyos, hindi naman sila namamatay kahit napapabayaan ko siyang diligan. So yung ating soil mix pala, di ko nabanggit. Baka may bago pong nanonood dito sa ating YouTube channel. So, dati pa rin po ang aking soil mix dito na ginagamit. Yung dating unang-una pa kasi ito po ay matagal na. Ang gamit ko dyan, yung unang-una pa, 70% na pamis at 30% na lupa. Yan, kasi noon pa po yan, napakatagal na po ng ating pot na yan.
matagal na po yung aking ginawang pot na pang measurement. Ayan. So, hindi ko pa po pinapalitan yung kanyang soil mix dyan, buhat nung itinanim ko. Nandyan pa rin po yung mga yan. Dahil di ko po ginalaw ito, buhat nung aking itinanim. Binawasan ko lang siya ng haworthia nung lumago na siya. Abebe. 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 Kahit anong ayos po sa kanila, pwede. At pwede rin nating pang-display sa loob ng ating bahay o sa sala. Eto, nasa garden lang po itong aking haworthia o aking swan. 24/7 po sila dito sa ating garden na walang bubong. Kaya rain and shine po sila. Kagaya ng sinabi ko na ganun po yung pag-aalaga ko. So, yun po ang aking update guys sa ating mga cute na swan. Napakaliit lang po niyan, 1 cup to 1/4. Pero maganda po silang tingnan. Lalo na kapag malago na yung nakatanim, kagaya po nitong mga haworthia, bagay na bagay po sila itanim dito sa cute na cute nating swan. Thank you for watching at mag-ingat po kayong lahat. Bye!